Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit, Chika! hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo energy. Isang maganda at medyo maulan na hapon, mga Pangga, Metro and Mega Manila. Kapiling nyo na ngayon ang napakagandang bakla. Kaya tayo inuulan. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga Pangga, lalong-lalo na dyan sa Fairview, Quezon City. Hello po sa inyong lahat, isang magandang hapon. At syempre sa lahat pa din po ng mga nakatutok sa ating lahat ng branches ng I Love Cut Encarnacion. Diba sa SM Nova, Antipolo, Espanya, iMall, SM Cubao Farmers, Cubao Paco Mall, Zabarte, Guadalupe, Santa Mesa, Better Living at Balota. Hello po sa inyong lahat dyan, kay Sir Warren Encarnacion, kay Sir Jong Shotzi, at kay Sir Romar. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nagagandahang mga stylist dyan, ang mga favorite godmothers ng I Love Cut Encarnacion Salons. Ayan, pagandahin pa lalo ang ating mga customers. Go yan, hindi ba? Syempre mga nakatutok pa din ngayon, bagamat syempre yung iba naiipit sa lansangan dahil nga sa pagbuhos ng ulan ay hindi mawawala ang traffic. Oo, parte na yan ang buhay natin. Para sa mga in-drive at grab drivers natin dyan, hi mga kuya, magandang hapon. At syempre sa ating mga Green GSM EVs, hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa mga taga Rizal Park Operations and Planning Department, sa mga taga Perpetual Health Medical Center na kahit gaano ka busy sa loob ng ospital, o diba, nakukuha pa rin nila mag-unwind at makichismias, diba? Ganun talaga yun. Kaya eto na, wag na natin patagalin pa. Hindi ba? Sabayan natin yan ng paghigop ng masarap na tsaa or tea. Kung ikaw ay isang tea lover, well, meron tayong MX3 tea with pandan. Ang MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water. Pwede mong ma-enjoy either hot or cold. Maaari rin dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Ang pag-inom ng MX3 tea ay makakatulong para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat ng MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. O, diba? Speaking of kabili-bili-bili-believe naman talaga. O, diba? Talagang lahat ng tao napabilib na. Dahil kahapon nga tuluyan ng pumirma. O, diba? Hindi ang ating gobyerno. O, diba? Kung hindi si Meme Vice Ganda, diba? Winelcome siya kahapon sa Media Quest Holdings o sa kampo o sa bakuran ng TV5. Palakpakan naman natin yan. Nasa ng clap-clap? Wala ba yan? Yon, hindi ba? Tuluyan na nga pumirma ng isang collaboration project si Meme Vice Ganda sa Media Quest Holdings kahapon. Yan naganap kung saan nga naman nagkita na rin sila ng chairman ng TV5 na si Chairman Manny
Pangilinan, hindi Pacquiao ha, nakakaloka. Manny Pangilinan, of course, kasama si Mr. Victorino or Victorico Ricky P. Vargas, ang President and CEO ng MediaQuest Holdings, kung saan nga naman na marami ang natuwa, hindi ba? Kahapon din naglipa na all over social media ang bansag na ngayon bilang kung dati ay phenomenal and kabogable superstar, ngayon ay bininyagan na siya bilang Queen of All Networks. O, diba? Kasi kahapon binalita natin na si Chris Aquino, ang Queen of All Media, ay nagbabalik na dahil meron nga ginawa siyang Netflix ad, diba? Pero dahil nga dito na sa halos lahat na lang ng network ay napapanood na, diba? At nagbibigay kasiyakan, itong si Meme Vice Ganda ay binansagan na siya bilang Queen of All Networks. Ang taray, diba? Halos lahat naman din ng mga artista ngayon napapanood na sa iba't ibang mga channels, diba? At alam mo yan, happy ako doon, diba? Kasabay ng pagpirma niya ng kontrata sa MediaQuest Holdings kahapon, ay ito rin na naging daan para maipaliwanag din niya at magbigay din ng konting pahayag patungkol nga sa nagaganap dito sa issue ng Showtime. Diba? Una, kanyang nilinaw dito na talaga nga naman ang ginawa niya ang mag-public apology dahil yun ang nararapat at hinihingi ng kanyang mga taga-subaybay. Ayon kay Meme Vice Ganda, nung makapanayam ng ilang mga media personnel, diba, nang tanungin siya patungkol dito, ay sinabi nga niya na importante sa kanya ang feedback ng kanyang audiences, ng kanyang madlang people. Kung hindi natutuwa ang madlang people, diba, ay hindi rin po siya kumbaga magiging masaya. Kasi ang kanilang unang pakay sa Showtime, sabi nga ni Meme Vice Ganda, ay magpasaya ng madlang people. Kung hindi naman magiging masaya, magiging masakit yon para sa kanya. Kasi nga, diba, yun ang kanyang unang hangarin. Pangalawa ay nilinaw na rin niya na nakapag-usap na rin sila ng mismong chairman ng MTRCB na si Miss Chair Lala Soto, na parang sinabi nga ni Meme Vice na una talaga plano niyang cancelin ang kanyang flight para maka-attend. Pero sinabihan naman na daw siya na hindi naman siya kailangan sa naturang hearing parang few weeks ago, diba, nung pinatawag nga sila kasama ng kanilang mga abogado, ng mga production, hindi ba? Pero siya kasi gusto niya maging hands-on at gusto din niya kung kailangan mag-apologize to kung kanino man ay gagawin niya alang-alang sa kanyang mga nasaktan, hindi ba? Sabi ng ilan, ganyan naman talaga dapat, 'di ba? Ikaw bilang artista at ikaw bilang taga-supply na kasiyahan sa mga tao, dapat ganoon. Magiging aware ka sa nararamdaman at sasabihin ng mga tao para na lang nung iba, 'di ba? Kasi hindi naman lahat kailangan pakinggan, 'di ba? Pero kung talagang audience mo ito sa araw-araw, ay talagang magiging masaya nga si Meme Vice Ganda na maging mas masaya at hindi na maka-offend ng kanyang mga taga-suporta, lalo pat, 'di ba, marami talagang madlang people ang hindi nga nakagusto sa kanilang ginawa, kung kaya't ayun nangyari ang public apology. Ay dahil dito sa proyektong kanyang pinirmahan with TV5 kahapon, ay parang siniguro naman ngayon ni Meme Vice Ganda na makakaasa daw ang kanyang mga taga-suporta ng mas masaya at mas kakaibang kumbaga collaboration, hindi lang ng TV5 kundi ng GMA7, kung hindi maging ang kanyang home network na ABS-CBN, ay patuloy silang gagawa ng makabuluhan at talagang kakapanabikan ng mga proyekto na deserve ng madlang people. Tama? O palakpakan natin. 'Di ba? Ako happy ako doon, 'di ba, Ate Corina? Na deserve naman ni Meme Vice na tawagin talaga siyang Queen of All Networks. Hindi lang naman din siya, kung hindi ang ilan din naman, 'di ba? Na halos lahat 'di ba? Kasi 'di ba napapabalita na yun sa GMA nga na posible nga daw, although wala pang confirmation, pero mainit na usapin sa social media na ang pagbabalik nga nitong Setyembre nga daw may month na, 'di ba? Sa Setyembre ang GGV nga niya ay mapapanood na nga din, hindi lang sa
Kapamilya channels at platforms kung hindi maging sa GMA daw mangyayari. At marami din naman ang natuwa patungkol dito. Kung ano man ang gagawin niya dahil nga sa pagpirma niya kahapon, 'di ba, sa Media Quest Holdings na mga proyekto under TV5 ay for sure naman din aantabayanan natin siya, 'di ba? Kaya go lang support, 'di ba? Nakasuporta din po kami dito, Meme Vice. Kahit saang network ka mapunta at ano man ang proyekto mo, lagi namin susuportahan yan dito sa Energy FM. Well, in the meantime, mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Oo, nakakaloka. Magbalik tugtugan muna tayo sa aking pagbabalik. Oh my gosh! Nagkatotoo na! Nagkatotoo na ang aking pangarap, 'di ba? Na muling, 'di ba? Na muling magkabalikan ang Julia Barreto at Joshua Garcia. Teka, ihabol ko lang, sabi ni Jeff Tads, 'di ba? Sabi niya sobrang blessed talaga ni Meme Vice. Ang layo na ng narating niya ngayon na dati sa racetrack lang natakbo bilang, hoy! Hindi mo gaganunin! Nakakaloka ka, Jeff Tads Oliveros. Nag-effort akong basahin yung message mo. Sabi niya gano'n ni Adel Bernal, Queen of All Media si Chris Aquino. Ngayon, si Meme Vice, Queen of All Networks. O, diba? They deserve to be friends. But anyways, ako mga paggagay pa rin ang aking sinabi, magbalik tugtugan tayo mamaya sa ating second gap. Pag-usapan nga natin ang mga detalye sa pagbabalikan ni na Julia Barreto at Joshua Garcia. Kung ano man yan, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.